crusade. Katong di ka mo kanta, kamao mo song leader, ato mo. Katong dili ka mo song leader, di ka mo kanta, kamoy tig-abi-abi sa mga kaigsunan. Katong mauwaw mo abi-abi kaigsunan, kamoy tig-ampo, di ba? Ya katong wa nagilinaw, kamoy tig-saway. Wa naman gyud may labot, panaway na lang. Pero ang inyong ipanaway, mas nindot nga itabang na lang sa buhat sa Ginoo. Amen! So magkita tao, sunod tuig ha, alang sa buluhaton sa Ginoo. Mission accomplished. Mao ni atong suhinto karon, ha? Gusto si Ginoo na kana kita ang mga military, di ba? Naihatag nila ng mission order. Pag-abot nila na mahuman na nila ang ilang mission order, mo report na sila sa ilang amo. Sir, mission accomplished, sir. Inanak po ang mahitabo, inibalik sa Ginoo. Malipay ang Ginoo, Mrs. Guma, nga na-accomplish nato ang mission nga iyang gihatag nato. Ang mission nga gihatag sa Ginoo, mao ang pagdaog o ang milay katag. Wa may lain. Wa may lain, ha? So, during sa hapit na siya gilansang sa cross, si Ginoong Hesus, nag-ampo siya sa Diyos Amahan o iyang giingnan ang God the Father. You read, ready, go. Ay. Ready, go. I glorify you on earth, having accomplished the work that you gave me. Okay. Iyang giingnan ang Ginoo. Lord, gihimaya ika tungod kay na-accomplish nako ang imong mission nga gihatag nimo nako sa yuta. Mao sa handog sa Ginoo nga atong mahimo sundon nato siya. His life, teaching, miracles, and sacrifice are seen as accomplished on God's purpose. John 17:4. His sacrifices are seen as accomplished on God's mission. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. You know, keeping the faith means engaging ourselves in His mission. Iya kang gusto sa Ginoo nga ang tanan ng mga membro, tanang pangulo sa iglesia, ga-focus sa iyang mission. If you are a pastor, if you are a church elder, if you are a member, and your focus is different to the mission of the church, you're out of time. Naligas ka sa handog sa Ginoo. Kaya ang handog sa Ginoo, gitugutan niya nga nakabaton ka sa maayong balita, kay gusto niya nga musunod ta sa iyang handog nga aron sa iyang pagbalik, daghan ang madala sa langit. Amen? Ingna ko ng imong katapat eh. Gusto ko magkita pa sa langit. Ingna, ready, go. Ingna na. Ingna. I hope atong silingan di mapapaslide tungod nimo. Sometimes we sacrifice our time, we sacrifice our money, we sacrifice our effort. God would say to us, I'm happy for you. You have accomplished my mission. When we accomplish God's mission, sometimes we sacrifice our money. Sometimes we sacrifice our time. Tungod alang sa buhat, kabantay ba mo during sa crusade, bisan busy kita sa tuwa, muadto kita kung asa ang crusade. But I would like to tell you, friends, the more ka nagasuporta sa buhat, the more ka nalipay sa pagtabang sa buhat sa Ginoo. Amen? Wala giingon sa mga kaigsunan, mga dato, lahit ra gyud kung muamot ra ka na muadto jud ka. Lahit ra jud kuno ang imong kalipay nga imong mabatnan. Ang mission nga gihatag sa Ginoo sa atoa, Lucas 19:10 nag-ingon, to seek and save the lost. Ang pinaka-mission nga gihatag sa Ginoo nato, pangitaon nato ang mga nangawala. Dili kayo ingon na nga, meron siya, meron nawa na siya. Hindi kayo, ano, sige mo na
mangita kung asa ang nawawala. Kinsa tong mga tao nga wa pa kadungog sa kamatuoran, ato to siyang imbitaron. Kay gusto sa Ginoo nga daghan tang maluwas, inibalik niya. Amen? Ayaw pag-atong langit ng imong silingan, dili ka kuyog. Pero kanang imong silingan ka, mangyamiit sa maglagot, nagbubuhat mga sa batista ay naman. Nagrepresenta sila Kristo, pero yung mga batasan, kahit mga Kristohanon. Bakit siya doon? Huwag paganin mo mabaybustatihan na nga bakslain na. Kaita kinagbi, tigil. Usahay ka na, makaingon pag-imo ba? Pastor man ang tala siya, pero iyan kinaiya ba? Murag layo kayo sa iyang ngalan. Adventist man ang tala siya, pero iyan batasan, huwag matulong sa iyang kinaiya. Ang handong sa tao, once you have accepted God, you have accepted Jesus, they want us to follow Christ attitude. Dili mo kita kagarantiya, kaya dili mo ka-perfecto, di ba? Dili mo magarantiyan. Pero ma'am, ganahan kayo kung recognize, ikot sa man mo, ma'am. Na-timing lang? Ha? Taga-asa gani ka, ma'am? Mama ni Mami Lani? Nga Grigana? Mo ba? Kaya ras pag nagwapa si Milani, kaya yan nagwapa magkat. Pinooro yun, di ba? Kaya isot si kayo nga, gwapa kay anak niya, kalimuot kay inahan, di ba? Kaya tingkid kayo. Gwapa si Milani, kaya man eh, gwapa magkat. Di ba? So, kanang mga anak nga mga klasis produkto mo na padaghanon. Harihin noon yung mga mingaw pastungang gabi yung mga mo nidaghan kayo. Kani nga mo ang naginuton kayo, daghan noon. Pero sa din nila may pasalamatan. Sa inani lang niya kung naong di ko gusto mamatay. Pasalamat ko sa inyo mga pag-ampo. Giataki ko atong miaging Pebrero 28. Nataura ni Dom Castel ang ako ang heart tungod sa 95% sa akong ugat na puno sa cholesterol. Nya, ang hinungdan tungod ang ninyo. Kamu may tigandam na ko sa ako ang paborito kayo ng manok nga adobo. Nga kalderita, ponchero. Karon, tingin ko ninyong butang. Diba? O say, karon gabi. Sinakagay, bahala ka mo. Sakit kayo. Ipangutanan ko sa doktor. Paminaw ni mo, pastor. Unsa gid ka sa kita from 1 to 10. Inom ko, 11. 50 sa kita. May gani kay na-libre pa ko. So, thank you so much for your prayer. Pero di maloko, gilugwayan ko sa Ginoo tungod kay gusto niya na matabangan pa ang iyang mission. Amen? Because, you read the story of Hezekiah. When Hezekiah said to the Lord, Lord, I will really invite your people to come to you and to be faithful to you. Di na sa ilang mga idols, di na sa ilang mga negosyo. And I know you will take my life, and God did change His mind. God extended the life of Hezekiah for how many years? 15 years! Tungod kay gusto sa Ginoo nga iya mag-promise ang iyang kinabuhi nga iya nag-idilikan. Gilugwayan sa Ginoo iyang kinabuhi. Manayon ko, Lord, kung nakita niyo nga magamit pa dito sa mga buhay, ay ilugwayan ko, Ginoo. Pero tanawin mo nga, samok-samok na lang ko sa buhat, papahuwayan lang ko eh. Pero nakita din sa Ginoo nga, mapusilang pastor niya. Timang ka, nalingkamot yung ko makakutos nila sa hospital. Pero di naman yung sakita. Mga 500 meters na lang. Nanawag ko sa presidente sa Miller, Dok, naaba si Doktor, adlaon kay mamay ako ang
May ako ang doktor sa heart. Ano ba, pastor? Sakit pa kaya akong buko-buko? Huwag yun ko magduda nga heart attack kung kay buko-buko. Daghan day namatay sa heart attack na puto-puto rin ni sakit. Gadahong nga, kini mga more labaw pag doktor ba? Ay, kabuhira na kabuhin patay noon. Kaya heart attack naman niya ito. Ngayon, sa'yo, buko-buko. Mas daghan pamahinong na namatay, buko-buko. Yung huwag ito magdahong hindi madali ang sakit. Ang medyo huot, niya mas tuo. May kasi tuo, wala mong ginagapit. Huwag ito ga-expect, pero pagkabot na ko ito, i-truth eye test ko. Anong truth eye test? To determine kung na heart attack ako wala. And I would like to tell you, kung 80 to 100 ang normal ako, 1,000, hindi nakakit ko. Pag-abutan ko sa kwarto sa hospital, pag-abot ito, giusban ko o truth eye test, instead 1,000 ako na 8,000. Buti pasabot, kaduwa ko giyapaki. Hintras na ako sa akong katri. Kaya abot mga nurse, ma'am, kanang makikistorya ko na mo si doktor. Naghukaw ang kumuna na ako sa Joey. Kung ano man nga, di man makikistorya ang doktor na ako. Niya kasagaran yung anak, masud mas kumong kalabitan nga. Pwede tawag ang tatumot kay ako ang damong daan. Mamali na, hukaw kay kumuto ka naman. So, i-display ko magkakuan eh. Pagbalik sa akong asawa, niya ang saman. Iato lang daw pa sa ICU ang mamonitor. Ayun, ICU ko. Ano ang sana meron mo? Lain na ginindagana. Tuwa magpadong na kuwani. Isa kinaan nila niya kung dagway anong nandiyan lumuwa. O naman ito nandiyan. Pudlan mo huwag tanda. Pag-abot sa ICU. Ano na po din na para sa oxygen. Sige na ko gugol-gugol. Check up yung niya. Pila ang numeros normal na oxygen. Ay, dito rin siya dito na. Niabot ng alauna, inidjas ka lang. Ingon ang nurse. Pastor, katulog na ko. Ano si doktor? Itagaan naman ka na para tulog. Hindi naman ka matulog. Hindi ko matulog. Tukani ko din. Diyan kung sakit. Pero ano kikay ko? Anong monitor lang kayo? Dili, naludan ito. Naludan ito. Ano na lang ah. Tawin ko kung si Dili. So, what may order ang doktor? Politics siya ang doktor yung nag-order ng pasyente. Yung sa mga patol ko, basta lang, pataori lagi ko oxygen niya, pandaradaan kay matuog ko. Ang ako huna-huna, at least, initog ako, mga action galing putol akong ginhawa, hindi na ko manawag kung nard, hindi siya na nakasukso. Hindi ako lang matagdaan na rin. Ang problema, di po ka to. Kaya mura man ka ng nabitaw sa vulcanizing nga naihangin na. Ang solo mo kayo! Ay ko, bahala na, basta na siya niya. So, action ka din, putol ang ginawa, pasok, kinaka na wala kayo. Siya sa segundo rin yun. Pero by God's grace, makamato o buntag na kayo. Para po sa gidala ko sa spiritual support, gihan ko nga mag-angiogram, gihan nyo sa ko kung mata ba or tulog. Naasa kong kilit ang dako, kaayo nga TV. Ipatanaw ko pag putan sa day, kanang day, itong na nga moana sa mga imong mga ugat. Magkita dito nakita na duha sa akong mga ugat. Hapit na napuno. Swerte lang. Nasasikin akong bike-bike sa bukid sa Campus 7, Campus 5. Huwag ko giatake dito. Dapat iplano ang Ginoo. Kaya kung dito ko giatake, mag-bike mo ko kada Domingo. O dito ko, ano? Unang pa ko ni Wada. Una pa ko ito. Kamu ikaw dinil, una pa ko ni mo. Kaya hindi ka naman classmate ako, si Bakong nagayon to, ikaw na rin magkilak-kilak. Saya na ito, upawa. Alugun na ito eh. Wali rin na to. So, gusto yun ang Ginoo nga ang iyang mission, ako pang padayonon. Ha? Ang mission gihatag to seek and save the Lord. Mission accomplished. Mo ihandom sa Ginoo, ibalik niya. Mo iyang masulti na to.
And Colossians chapter 3, verse 2, it says, we need to set our minds on things above. Ang usang na makapahinay sa buhat sa Ginoo, kung ang mga hunahuna sa mga kaigsuonan, wala makaset alang sa langit. Kanang hunahuna, nga dinhiras kalibutan. Ang hunahuna, puro sa negosyo. Ang hunahuna, puro sa trabaho. Ang hunahuna, puro sa eskwela. Ang hunahuna, puro sa pagkalibutanon. Muhinay ang buhat sa Ginoo. Manang handom sa Ginoo nga atong focus on that. Langit yun. Ngano gitagaan ta sa Ginoo kasawa, gitagaan tag bana, gitagaan tag mga anak, gitagaan tag pamilya, aron nga kanang pamilya hamadas langit. Amen. Pero kung ang miyembro sa atong panimalay, musukwahin yun ang ilang mga utok, wala tayong problema na. Ang importante, gihimo nato ang ato ang bahin. To set our minds on that. And I would like to tell you, friends, kini nga couple, Engineer Jong Avila, usa sa well-known na contractor sa Samar. But I would like to tell you, I was touched when they said, Presidente man sa ASI sa whole union, ingon ang iyang asawa, Pastor, sa una nawa pa na mo active ang akong bana sa ASI. Maski mo sa kaadlaw, di na mo absent sa akong negosyo, kaya anungkol kayo ang one day. But I would like to tell you, Pastor, karon nga ang amo ang negosyo, construction, ginabiyaan namo tungod og alang sa buhat sa Ginoo, gadaghan hinuon ang among construction, gadaghan hinuon ang among kontrata. Karon hinuon nga among biyaan mo adto ni sa red line kay mosuporta mi sa mga crusade sa ESI, biyaan mo mo sa kasimana, perting naghanang adlaw mawa mi dito, nindot hinuon og agi ang among negosyo. Sa una nga di mo tapang po sa Ginoo, kay anunggon kaayo, kay kung wala ni basin madaot ang negosyo. Asi isra na mong negosyo. You know, they sacrificed their time. And this couple, they gave us 5 million para sa evangelism sa Union and the Conference. This couple, Jong Avila, Engineer Jong Avila, they spent not only thousands but millions for the sake of evangelism in our territory. And God bless them. This couple also, though nag-experience sila ron o medyo pagsuway sa ilang negosyo, but still God. And then allow them to experience the joy and satisfaction. This guy is the mayor of San Miguel, Leyte. And we would like to tell you, friends, ang iyang goal sa iyang kinabuhi, nga before mahuman ang iyang term pagkamayor, ang ilang 21 ka mga barangay, ang iyang handong, kinahanglan na anay 21 kasimbahan. Amen. Humana ang unong, ang duha under construction, pero hapit na sa mahuman ang duha. And he said, kung ang Ginoo mo alaw pagid nako nga mahumana ang 21 ka iglesia, then iya gyapon ko ialaw nga naa gyapon ko sa politika, akong handog nga maghimo ko mega church, pinakadako nga church sa tibuok Leyte, ibutang nako dinhi sa ako ang lungsod. I would like to tell you, friends, for 2 years na, since the other year, the sponsor siya Dusi Kalayman sa iyang municipality. 12 laymen. Grabe na commitment. I would like to tell you, yun siya, muabot na kita ang panalangin sa Ginoo. The more ko katamang sa buhat, the more sa kaabot ang panalangin sa Ginoo. And this guy, this is from Negros Siquijor Mission. When we met them, during the anniversary in Batingil Banana Church. Batingil man, Batingil dali dito sa may pagkakahan. So when we had our anniversary, they promised to give, if I'm not mistaken, more than 2 hectares. Ang ilang ihatag sa atong mission, ngayon pag sila, kung kulangon daw na kay gamito na to, mudugang pa sila. Wow! And this family, this is the family of Dr. Arman Padilla,
well-known na psychiatrist or psychologist. So, abilin niyo, nag-chat sila, nga kanus ada ito mga ito sa Romblon. Mao ni si Dr. Pavilla. Kini iyang mga igsoon, iyang ilang mga umagad na diya. Then, ang uban na kami naman na, dili na nila umagad. Kana ang uban niya, kapindog na mo. Sabi niya, touch kay ko ba? Pastor, kano sa amin ang mga Romblon? Maya. Kaya na aming makikimit ni inyong among pamilya mo. Natutak, pagkapag ito. Gidonate na nila ang dako, kayo nga nuti para sa simbahan. Pero kung siya ilan inon, sa pagkakaroon, Pastor, dili na mo ito hasulon ang union o ang mission. Kanang simbahan ng dako, Pastor, kani nga igsuon na mo, maay mo angkon sa tanang ato. Kani nga igsuon, may mo angkon sa tanang bungbong. Kani nga igsuon, may mo angkon sa tanang tayo. Kani nga igsuon, mo angkon sa... Human nila tanan, matot pa nila. Ang tanan na mong mga anak, puros na professional. Ang tanan na mong mga anak, puros na ay mga trabaho. Unsa pa may among hunahunahon, ang among hunahunahon na lang, ang pagtabang na lang sa buhat sa Ginoo. Amen? Unlike anang uban na nga professional na ilang anak, bisag tiguan na, sige pagyapong hunahunahon sa inyong gusto. Yung imbis magpahayahay na sila, tabang sa buhat sa Ginoo, magpahayahay na sila sa pamilya, mauna hinuhinundan, mga atake na hinunod sila, kaya magsige pa mag-stress, katiguan na. Ingon, so man ako walis sa kalugar, ingon na mga membro, Pastor, namatay na bang inahan nila ni Brother Suanso? Ano? Tara, ang gato. Brad, Condoleezza. Ni Algini Pastor, ako mga igsoon, namatay sa mama. Ano ba? Condoleezza. Salamat, Pastor. Sabi mo, Pastor, hindi na mo malimutan sa among inahan. Ang iyang pagkatihik. Kaita, ano? Kaya hindi na mo malimutan, Pastor, na iyang pagkamati na bangon. Balik man. Bili mo, Pastor, ang pirmi na mo madunggan sa bakba sa mong mama. Magtigong dyan mong kwarta para andam sa iyong future. Mo kinapirman siya mo madunggan. Ayaw, ito pagsisigas to gasto, kinang control mo. Ang dami yun ang inyong future. Magkalisod ang among mga igsoon, Pastor, sa among pamilya, mga iyong ihinabang sa among inahan, why kwarta? Iyang iandam sa iyang future. Naay programa ang iglesia, mga program sa iglesia, evangelism, mga iyong hinabang, why kwarta? Iyang iandam sa iyang future. Pagkamatay niya, Pastor, nangulit na may managsuon. Kuhaon naman siya sa funeraria. Paghawa na niya, among gihipos ang iyahang Catholic. Pagtanaw na mo sa laon siyang kutson, nahandik sa dito Pastor ang daghan kay ko sa kalimpong kinintos. Gihihap lang, Pastor, ni about of 1.4 million. Pero mga why? Ang problema ng Pastor, kung kadaan na sa iyang mga kwarta, among gipasensyoan sa bangko. Ang 1.4 million, ang nasensiyo na lang ng adawat, 23 mil na lang. Question! Ang iyang pagkatihik sa iyang pamilya, ang iyang pagkahangol sa iyang mga higala, ang iyang pagkahakog sa iyang mga kaila, labi na sa buhat sa Ginoo, tungod kay iyang andaman ng iyang future, na andaman ba niya iyang future? Ang mga tiniton, masukinan niyo yan. Sige. Pilil mo na nato tanan. May pagmanabang na sa buhat sa Ginoo. Ang Ginoo ray mo balos nato. Amen? Mura na joke, pero
Uli ninyo ha, pag nakikipa sa'yo ng Ginoo. At sige, bahala na mo diya. Ang kanyang pamilya ha, believe ko nila. Ha? Believe ko. Kani, maunang simbahan nga gihimo ron, ongoing and construction sponsored by the Tihano family. And they said, Pastor, we will invite you pag mahuman niya ang simbahan. Then during the inauguration, that's the time that we will give the gift of donation. Una ako ganahan. Karabang, kung matabang sa buhat sa Ginoo, tabang, dili kay, ay, unya ka na ako i-donate. Kaya kasi sunod ko, hindi ko mailit ka, ako nabawi ako. Unya ka i-donate sa, aron na, sige, yung check ilit, kaya okay sa ilit ko, hindi naman i-donate. O matabang ka sa buhat sa Ginoo, para sa Ginoo, dili sa tao. Ha? Kini nga, mauni ang atong clinic sa Sipak nga dito mi sa Midan, Indonesia. Nag-attend mi sa ASA convention ni Mas Pastor Kadirma. Bye. Kana si Dr. Koy Fernandez. Imit na siya istoryahin nga na-attend mo na clinic. Then siya, dentist. Yang bana dentist. Yang only doctor dentist. Gisolisitan to. O electric chair, kanang dental chair. Ingon siya, sige Pastor, namami dito mga bakante, amang itong i-donate sa Sipak. You know, I really praise God. After 1 week, Dr. Rakoy called me and said, Pastor, we decided with my husband and our daughter that we will no longer donate our second-hand dental chair, but instead, we will buy a brand new dental chair. They bought the dental chair for almost $500,000. I would like to tell you friends, mo na, nakita niyo kana, mo na si Doktora, mo na ang iyan i-donate sa clinic. Ang problema, iyan ang i-joke-joke, pero murag may sagol tinood na. Naghandong gano'n ba siya na ang nagsolicit. Moment niya sa Sipak, kaya siya kaya ko nang nadonate nyo, nandun siya Sipak. Niya ang nagsulisit, buwan ko din ko sa Sipak. Busy na kayo ko. Nang ayaw ko sorry, ako nalaginan. Donate na lang tayo sa lain kayo, mag-aabot na sa dito. Another solicitation, murag din naman solicitation naman. And this church, the biggest church in the whole Samar Mission, for so many years, kami na church, what did I donate? Pero kita makadungog sa kaisunan, Pastor, may unta o madonate ng simbahan. And I would like to tell you, 80 to 90%, this biggest church, sponsored by the Abayans. And we would like to tell you, 2 months ago, we met the Abayans family. They donated this church building and also the lot na kung ako masayo siguro mga 600 basta dala sa mission mga 2,000 almost a hectare or 1 hectare kapit. So, by God's grace. And we would like to tell you friends, this family, ilang yung ihatag sa buhat sa Ginoo ang luti at itong iglesia. Ang problema karon sa tibuok union, mao ang Samar Mission Office. For 5 years na ron, pag-giri opisina ang Samar Mission. And we would like to tell you friends, kamay kayo ang income ni Samar Mission sa pagkakaroon. Huwag yun matugot nga nahiyan at ito. Ato, isigigaw po! And we are so happy that this family, they did not donated this 5-story building. Ilang gidonate kini 5-story building atong gamiton. Kanang last picture din na may tagiya. Ano yun si Pastor Kadirma, yan ang i-announce dito sa ISISD during Isikong. Siya din na may tagiya, nagpa-picture lang na. Kanang 5-story building, ang problema naman, asa igasto si Samar Mission pagpahuman. Mao na pwede akong problema. Ang ilang
pundo nga kwarta, mga 2 million lang. Kasi gamay lang yun. Unlike sa NSM, na dako pa sa income sa conference. So, atong iyampo sa Ginoo, nga kini nga Samar Mission Building, uban sa tabang sa Ginoo, tagaan sa kanilang mga kaigsuonan nga maka-sponsor o. Ang usa ka room, 120 mil ra. Ang usa ka office pa. Usa ka office sa president, sa treasurer, executive, mga directors, kada room gasto lang 120. Kompleto na. Nanay pintal, nanay tiles, nanay ceiling, nanay CR tanan, nanay lamisa, kompleto na sa usa ka opisina. 120,000. Question, asa nang tamangita o sponsor aron na sila opisina kaysa pagkakaroon sige sila pangabang? And we are so glad, friends, that this couple, Abner Sanoria, when we presented to them, they gave 1 million for Samar Mission. Nalipay ka mga kaigsuunan, gitagaan ka sa Ginoo, o mga kaigsuunan, kini nga pamilya, touch kaayo ko ba? Kontraktor ni, taga-istansya. Dako kayo, mato ka dito, nakita ni mo piloter diha, dito, bulldozer, dito, daghan kay garbage construction kay mo magkasada, kay mo mga eskwelahan, kay kontraktor. Pero sutian ta mo, pag istorya ani kaning babae, kaning anak pa kani. Nihangyan sila sa iyang papa, papa, pwede i-renovate na atong balay. Daga naman. Sabi mo siya tupad sa amahan, pangga. Ang Ginoo may kapanalangin sa ato ang construction. Unahon sa nato maghimo sa tagantumanan sa Ginoo. Maghimo ka og nindot nga balay sa iyang katawhan. Una nato ipaayo ang atong balay. Naghimo simbahan. Kanang milyon niya, karon 2 months naman, gikan pag-ato nito dito, dako na kaayo o kanang accomplishment ang simbahan. Unya raniya ipaayo ang ilang balay, kung mahumana ang balay sa Ginoo. Wow! Talagsaon kaayo, di ba? Unya na simbahan niya, atong balay, atong unahon. Pero siya lahi. Unahon niya ang balay sa Ginoo, after niya na madam ang iyang balay. Talagsaon kayo, ha? Abner Panes. Ha? When it comes to evangelism, the mission of our church, ingon niya si Ellen White, God could have reached His object in saving sinners without our aid. Pwede mo abot ang mensahe sa Ginoo ngadto sa mga tao nga wa makadungog, maskin dili ta manabang. Mahimo nga himon sa Ginoo. But in order for us to develop a character like Christ, we must share His work. We must participate in His labor for His redemption. Mao na handog sa Ginoo nga ganahan siya mutabang tatanan alang siya buhat. Akong pasalamatan kini si Sir Sergi Ferrer. Nag-sponsor sila o mga 20 na kapin ka mga laymen. Ngingala gospel outreach missionaries. And they are spending more than, I think, 500,000 para lang mutabang sa atong buhat sa Ginoo. And we are so glad, friends, nga inyong mga pangulo sa union, si Pastor Caleb, Pito na Crusade, Pastor Berliso, Pastor Inapan, Sir Bagday, dili na siya theology, ha? Si Sir Bagday, amo na maestro ni General o ni Ada sa Bisaya na Academy. But he conducted 6 crusades. Pastor Isico, Pastor Boke, Pastor Abihiro, 5 crusades. Mariano Saliuman, Attorney Christian, Pastor Lauron, Pastor Toledo, Pastor Luston, Pastor Narciso, Pastor Breco, Pastor Mamisa. All of us are conducting crusades. Nga naman, sa may buot na mong ipasabot. And I would like to tell you, friends, Sir Joel Morales conducted a crusade with 1 sermon.
Mura kag mo katawa no nga, ano man ang one sermon? Commerce na siya. For the first time sa history siya kinabuhi nga nakawali siya of crusade maski one night only. Ang buot na ko'y pasabot mga kaigsunan sa ato sa Central Visayas Philippine Union Conference, ma-ministro ka, ma-commerce ka, ma-educator ka, tungod o alam pakita ang ehemplo sa kaigsunan. We must set as example when it comes to the mission of our church. Amen? Di minanahan ka ng leader na dispatcher type of leadership. Kana kitang, okay, dumagite. Ano na mo, dumagite. Iniglang ka sa di pasero at pa dumagite. Nahabilin siya diya sa sibulan. Sige siya ingon, mangwalita. Pero siya, walay. Dili ka na mga kaigsunan na pag ingon mo magwalita, kung pwede, magwali kita. Amen? Kita tanan, magtinabangay. And we are so happy to tell you that even our women director in the union, yeah. Siya sa kong gihunang nata. Even our women director in the union, they are conducting crusade. More than the number of crusades of our administrators. Ma'am Picon, 8 crusades. Ma'am Lisa, 7 crusades. Ma'am M.M. Karaan, 5 crusades. Why? Because we want when Jesus comes, He would say, well done, good and faithful servants. And friends, to this noon, I would like to tell you, we are praying for all of us that when Jesus comes, He would say to each one of us, mission, accomplished. God wishes that all of us will participate in His mission. And when He comes, He would say to us, my mission is being accomplished by you. I hope and pray that next year, 2025, all of us will participate in the mission of our church by conducting different crusades. Amen? May God bless us all this morning.